Hello, magandang hapon. Excuse me. Magandang hapon. So, meron tayong mga videos na re-react, no? Unahin nga natin to. Ayos ah! Gawin ko pala yan dyan sa amin. Dyan sa labas. Dadala ako, mahirap ito. Ako magdadala akong hollow blocks. May mga hollow blocks akong dinagamit dyan eh. Pangtawid sa basa, di ba? Tapos, kahit 2 pesos, tatawid. Makaka-100 din ako niyan ha. Sa maghapon or lalo na sa tapat nung papuntang sakayan ng tricycle diyan. Anyway, proceed tayo sa ano ba mga naisip ng kababayan natin. Ito. So, ano ba itong video na to? Sabi din sa video, nagtatrabaho ng maayos tapos kukupalin nyo lang. Yung ibang mga pasahero talaga mga kupal, kahit anong pakikisama mo sa kanila, lagi nila iniisip ahead sila sa mga driver eh. Na-pick up ko tong baklang na to sa Malabon Hospital. Drop off niya North Caloocan. Itong gago na baklang kanal na ito, nirate ako ng 1 star kahit wala naman akong alam na ginawa sa kanya. Ano ba 'yon? Ano yung significance nung yung pag-rate sa inyo? May kinalaman ba 'yon sa I mean, anong nun? Sorry ha, hindi ko kasi alam yan eh. Ano to no? PNBS to, di ba? Ano yung kinalaman ng mga rate na yon? Mapaparosahan ba kayo niyan pag 1 star, ganun? Nung una pa lang, talagang parang ayoko nang kunin yung booking niya eh. Kasi red flag yung rate niya. Biruin mo, 4.4 ratings niya sa passenger app. So, hindi na lang ako nakaranas ng kakupalan niya. So, hindi lang ako nakaranas ng kakupalan niya. Eh, kaso mali siya ng kinupal kala niya, di ko siya pupuntahan sa bahay nila eh. Para po sa kaalaman ng lahat, pag nirate nyo po ang mga driver ang laki ng babawas na bilang niyan para sa amin. Isa talaga tong bakla na to sa mga kinaiinisan ng mga driver kahit ng mga rider, balahura ang putang ina. So, tanong natin siya. Sir, dito nakatira si Jello. Yung Jello? Hindi. Sa tawag dito, JSC. Dito bumaba kanina yun eh. Okay lang, dyan lang ako saglit. May tatanong lang ako sa kanya eh, kung anong problema. Ang laki ng problema niya eh. ano ba yun kasi pag may rate, hindi na kayo sasakyan, ganon? Or may penalty ba kayo sa sa let's say Grab, ganon? Tao po. Galit na galit si Kuya. Sir, dito po ba nakatira si Jello, sir? Jello. Yung kaganinang na-pick up ko siguro galing Malabon. Tapos binabawa dito. Jello, sir. Jello pangalan. Jello? Jello ba yun? Dito sa amin. Dito sa amin. Dulo, kaliwa. Sa dulo. Sir, tanong ko lang sir. Ikaw yung na-pick up ko, di ba yung Jello? Tanong ko lang sir, anong naging problema nyo? Bakit kayo nagwa 1 star sa apps? Ang sakit kasi ng tiyan ko kanina, tapos ang lakas ng Kaya nga, anong dahilan, bakit ka nagwa 1 star sa app? Meron ba tayong may argument ba tayo? May mga bagay ba ako nagawa sa'yo Hindi, na sabi ko na Sir, ugali mo na yan. Nakita mo ratings mo. 4.4 yung ratings mo. Ginagawa mong yung mga driver, sir. Dapat hindi kayo ganyan. Hindi nyo ba alam kapag bumababa yung ratings, pwede kami masuspend? Anong ginawa ko sa'yo, sir?
yung... May sinabi ba ako sa'yo? O saka ba't ka nagagalit? Nagagalit ako, sir, kasi pwede kami masuspend. Hindi mo ba naiintindihan Yung yun? sakit ka ng tiyan ko tapos wala kang Dapat pakialam eh, kung ano may walang pakialam kung walang hams. Halos hindi na nga ako gumagalaw ng ano eh. Kahit Ano kung may dala kang kape, hindi matatapon yung kape doon eh. Dapat nagsalita ka. Tulog ako. Tulog ako. O, tulog ka pala eh. Paano mo nalalaman? Nagigising nga ako kasi sobrang Huwag kang sakit. ano, sir. Tanda. Edi sana sinabi mo na lang sana na kuya dahan-dahan ha. Siguro na operahan si sir or ano. Malaki pala ang ano no pag na 1 star ka. Pwede ka palang i-suspend. Kaya pala big deal. Akala ko parang wala lang. No? Parang okay lang. May kinalaman pala yun sa ano nila. Pero wag naman 1 star. Hindi, tsaka dapat sinabihan niya, no, na kuya, or, actually may, ano na yan eh, may nangyari ng ganyan sa amin. Nanay ko naman. Ikaw ba, mami, yon? O, ikaw nga, na bagong opera ka, di ba? Sinasabi na agad namin sa, taxi nga lang, di ba? Hindi, sinasabi na agad sa taxi driver na, padahan-dahan lang po ha, kasi masakit yung, masakit pag naalog. Kung ano man yun na, yung masasabi naman yun eh. Pero bakit yung automatic na hindi mo sasabihin na nasasaktan ka? Sige, granting na hindi careful, no? Siyempre, papaalam mo din siyempre para alam nung driver. Siyempre, yung driver, sa kanya, wala naman yun, Kahit medyo malubak ng konti, wala naman. Pero sa'yo, sabihin mo. Sir, may sinabi ba ako sa'yo? O saka ba't ka nagagalit? Nagagalit ako, sir, kasi pwede kami masuspend. Hindi mo ba naiintindihan yun? Yung sakit ka ng tiyan ko tapos wala kang Dapat pakialam eh, kung ano walang pakialam kung walang hams. Halos hindi na nga ako gumagalaw ng ano eh. Kahit kung may dala kang kape, hindi matatapon yung kape doon eh. Dapat nagsalita ka. Tulog ako. Tulog ako. O, tulog ka pala eh. Paano mo nalalaman? Nagigising nga ako kasi sobrang Huwag kang sakit. sir. Tandaan mo yan. Alam mo kung bakit ka nagkakasakit. Ganyan ugali mo. Deserve mo yan. Mali naman yun. Sir naman, Grabe yung bars, ha? Grabe. Kaya ka Hindi ka, tangina nagtatrabaho ng ayos yung mga tao eh. Ay, tama ba yung... Pero delikado yan, ha? Nasa teritoryo ka nung di ba? Baka mamaya ikaw yung maano dyan, sir. ratings mo? Sir, hindi ako makakuha ng booking dahil sa kanya nagtatrabaho ako. Oo. Tangina nag 1 star gago. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Kita mo, tangina kaya nagkakasakit eh. Hindi naman, mali naman yun. 'Di ba? So meaning lahat ng nagkakaroon ng sakit na masama din ng ugali. Paano si Doc Willie Ong, 'di ba? Bait na bait ako kay Doc Willie Ong. Maliban na lang kung sa totoong buhay maldito si Doc Willie Ong. Naman yun? Medyo mali naman yun. Oo, wala akong ginagawa na masama sa kanya, sir. Tapos ganon. Wait lang, mababawi pa ba yun? Kapag ka winan star ka na or hindi na? Kung hindi, sabagay, may magagawa pa ba yun pagka kinumpronta niya? Siguro, hindi na uulitin, no? Tingnan mo yung ratings niya, sir, sa apps. Ang baba, 4.4. Kasi ganyan ugali niya eh. Lagi may kaaway na driver yan, malamang ganyan. Wala lang kumukumpronta sa kanya. Nakakapikon. O paano pa ako makakabiyahe niyan ngayon? Mag-usap kayo, maayos. Maayos. Ilagay ko lang doon, drive that safely, di ba? Naka 1 star ka, sir. Yun lang yung ko. Hindi na ako Wala makakuha ibang ng booking, feedback. wag kang Wala ko ibang feedback. Sir, Listen ako, may iba para akong malaman niya, feedback, sir, personal yun. i-check niya sa kanya, sir, yung rating niya sa apps. Napakababa, kasi ganyan yung ugali. Napakababa. Huwag kang, Napakababa. wala lang kumukumpronta sa'yo. Ugali mo. Ko, ka-install ko Wala lang Ka-install kumukumpronta ko, sa'yo. balik ko lang ulit dito sa Wala lang Manila. kumukumpronta sa'yo. Huwag Huwag kang Okay lang sana kung, hindi, ganito, no? Okay lang sana kung binastos ka ng driver, eh.
Pero kung dahil doon sa pagmamaneho, syempre, iba naman yung sa'yo, siguro masakit na, dapat pinapaalam mo talaga. Maliban na lang kung bastos ka usap tong driver, yun. Pero kung, ano, siguro yung naramdaman niya sakit nung sa biyahe, diyan niya binuhos sa apps. Ma'am, yung ginawa po ma'am ng... Nalagyan ko na yung reviews kasi nagawa nga ng Hamsi sila. Pag nag-deliver Wag, sabi yun eh. gusto niyo ma'am, i-check natin ma'am yung dashcam ma'am kung may ganun na pangyayari. Kapag may ganun na pangyayari ma'am, ako mismo magpapakulong ako. Pero pag walang ganun na pangyayari ma'am, hindi nakaka-i-blood sir. Hindi na ako makakakuha ng biyahe. Nagba-boundary lang ako. Irritable kasi siya kasi may iniinda siya sa tiyan. Wag niyo- Tapos wag maano, tak-tak ng... Huwag niyo po idamay yung driver. Ka-release ko yun. Ano to? Ano lang. Nagagalit ako kasi sinungaling Release ko ka. yun. Wala kang nagagawa. Release ko yun. Depende kasi sa Mga direct na pasahero. niya. Andyan. Depende kasi sa pasahero. Ma'am, wala kang ginagawa sa kanya yung tao. May dashcam kami. Kuya, ang feedback ko, drive. Nakita mo yung ratings mo, ang baba. Kasi pangit ugali mo. Sa bagay, may point din si Bading, no? Yun ang rating niya eh. Yun ang feeling niya eh. Ewan ko kung paano, sino ba yung mali sa dalawa? Siyempre, itong si Kuya, nagre-reklamo ito, naiintindihan ko din naman dahil ang laking impact nung 1 star nga naman. Pero, paano mo nga naman kukontrolin yung kung yun ang feelings niya na i-rate sa'yo? Kaya lang, sana nagkaroon muna ng proper communication na, Kuya, pakiingatan naman, Alang umano sa'yo na tao. Tandaan mo yun, nakakasira ka ng trabaho. Ako ma'am, nagbaboundary lang ako ma'am. Hindi ako makakuha ang booking dahil sa kanya. Araw-araw kami nag-grab. Kaya pala ganyan po yung ratings niya, no? Hindi ko. Ikaw lang Diba? nagreklamo dito. Kasi ma'am, wala nga kumukompronta sa kanya, ma'am. Diba? Eh ngayon, may kumumpronta na. Alam nyo na ugali ng anak niya, ma'am. Hindi kasi, pag sumasakay kasi kami, pag inano niya, sabi ko sa At saka bibihira ako doon mag-review. Hindi na nga ako sir makabiyahe dahil sa kanya eh. Gago ka. Nagtatrabaho ng maayos yung tao. Tama na. Brad. Ang problema nga kasi sir, nagbaboundary po ako. Sir, hindi na nga ako makabiyahe dahil sa ginawa niya. Paano pa po ako makakakuha ng booking? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Di ba? Kaya naaagigil eh, di ba? Pwede naman siyang magsabi sa akin, tsaka hindi naman talaga. Ikaw ba sir? Problema, baka hindi niya rin kasi talaga alam yung sistema nung... Driver ka, ihamos mo ba yan ng todo? Oh. Ang problema nga, baka mamaya hindi niya naman alam talaga yung impact nung... Kahit ako, Nakakagigil ma'am, nakakairita. Promise po. kahit ako yung tanongin mo, hindi ko rin talaga alam kung akala ko nga biro. Nagbaboundary po ako eh. Grabe. May kaakibat palang talaga yan. Masamang consequence, no? Diba? Nagtatrabaho ng maayos yung tao. Porkit ganyan kami nagtatrabaho, mamalitin na lang kami. Ano po? Ano tayo? Tutulungan ka nun. Basta magpakumbaba ka lang. Ha? Grabe ginawa. Wala na sir, di na ako makakabiyahe. Ginawa niya. Wala na sir eh. Nilagyan ka na rin. Oo nga eh. Diba? Sira ako. Sira ulo daw. Well, ganun talaga ang buhay. No? Ang lesson dito, mag-unawaan. At kung may problema, sabihin agad. Kuya, pakiingatan, nasasaktan ako pag may darating. Hindi ko rin naman, may mga ganun talaga na sensitive. Kasi naoperahan. Totoo naman yon, kaya lang syempre, kung ganun din ka-importante yung rating, no? Sana alam din natin na magbigay ng konsiderasyon din. Lalo na kung hindi naman niya ginusto na, hindi naman niya sinadya na kaldagin yung kotse para masaktan ka. Diba? Katulad doon sinabi ko kanina, iba naman kasi yung nararamdaman ng isang normal na pangangatawan pagka konting nalulubak lang sa'yo. Hindi naman magigauge ng driver yung pakiramdam mo eh. Hanggat hindi mo sasabihin, di ba? Ganun talaga. O next, yung si Attorney Claire,
Di daw siya mag-apologize. to, yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang. Actually, nung napakinggan ko, di ba kahapon, nireakan ko to. Parang wala naman ako nakitang masama. Parang katulad lang yun na, ano, no? Kasi sinabi niya, may sinabi siyang term na minsan, mga teacher pa yung, ano, parang, correct me if I'm wrong iaano ko na lang, yung sa hindi, not exact words, parang ang sinabi niya, minsan mga teacher pa yung pasimuno sa masamang ugali. Parang something like that, no? Naiintindihan ko naman yon na gano'n, na para bang pag sinabi ko na, kasi minsan may mga konsentidor na magulang eh. Pero I'm not saying na lahat ng magulang ay konsentidor na. 'Di ba? Parang yun ang nagigets ko kasi sa explanation niya kahapon na may mga teacher na ano na parang nagtuturo pa ng kawalang modohan, ganon. Hindi naman sinasabi na lahat ng teacher ay ganon. Parang pinapaalala na wag naman kayong ganon. Parang sa mga parents din, wag kayong pabayang magulang. It doesn't mean na lahat kayo ipabayang magulang. Reminder lang naman. Kaya lang, ito kasi ang problema. Alam kasi ni Attorney Claire Castro na marami siyang kalaban at maraming nag-aabang sa sasabihin niya. Na anytime mamaliin yun. Kaya dapat talaga doble ingat ka sa sasabihin mo eh. Pwede ka kasing i-misquote dyan eh. Diyan sa mga sinasabi mong yan eh. Kaya nung unang dinig ko din talaga, parang, sinisisi yung mga teacher. Pero kung papakinggan mo yung sinabi niya, parang wala naman akong nakitang mali. 'Di ba? Pwede talaga siyang pagmula ng issue kung sasadyain ng mga magko-quote sa kanya na mali yung sinabi niya. At the end of the day, nakikita ko pa rin yung mali ni Attorney Claire kasi hindi siya nag-iingat sa sasabihin niya. Bagamat paano ako naiintindihan ko? Paano yung ibang galit sa'yo, pwedeng i-weaponize yung sinabi mo? 'Di ba? Kasi nga naman, may nabanggit kang teacher na nagpo-promote ng, ng kung ano man yung masamang gawain. Parang ganun kasi yung nangyari. 'Di ba? Hindi naman, may mga tao kasi, lalo na yung mga kaaway mo, mamaliin talaga yung sasabihin mo. Parang yung kaaway ko sa ghost hunting, si Donsky. 'Di ba? Gumawa ako ng fake video ng ghost hunting. Ipipilit niyan, sila Sir Rib, no? Ipipilit nila na gumawa lang ako ng faking video. Yun na yun. Pero gumawa ako ng faking video, kung mapapanood nyo yung mismong video ko, ginawa ko yung video na yon to show people na madali lang mameki ng multo. Kasi nga, debunker ako eh. Gusto kong i-prove sa mga tao na kaya kong gumawa ng makatotohanang multo, pero peke pala. Kasi nga, debunker ako. Yun ang gawain ko, mag-prove ng mga bagay na dapat kong patunayan. Kaya lang, dahil kaaway ko yung nakapanood, ipinagkalat nila sa ghost hunting community na ang galing-galing kong manita, pero ako namimeke. Naranasan ko na rin yan. 'Di ba? May mga ganyan talaga. Kaya sa susunod, ingat ng gagawin. Kasi nga, pwedeng i-weaponize yan ang kalaban mo. At the end of the day,
na kay Secretary Claire pa rin yung, or Secretary ba ang tawag sa kanya? Or kay Attorney Claire yung ano, yung problema. 'Di ba? Talagang ano kasi ano ka nakabilad ka may target ka eh. Lahat ng sasabihin mo talaga bibigyan ng ibang meaning para pasamain ka. Sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit, yun yung nasabi natin. At saka isa pa, yung kahangaran mo kasi na puntusan yung kabila. 'Di ba no? Kahit na sabihin mo na wala, yung konteksto na sinabi mo ay walang masama sa mga teachers. Yung kagustuhan mo kasi makapuntos eh. Yun kasi ang problema dun eh. Na may mga nasasabi kang hindi naman dapat. Katulad nung sa ano, yung biglang kinumpara mo sa pagpo-promote ng assassin, ano. Na wala namang kakonek-konekta dun sa ano, dun sa nangyari sa Zamboanga. 'Di ba? Yun kasi ang problema eh. Tapos nga may nagagalit sa akin na parang ang feeling nila pinagtatanggol ko si Sara Duterte. Ikaw, Eka, ipaliwanag mo, Eka, yung kay Sara daw, yung ganito. Wala akong pakialam doon. Sunugin nyo ng buhay yung sarap ko, baka palakpakan ko pa yun eh. Ang pinag-uusapan natin ito, huwag kayo magdampot ng ibang issue. Wala akong pinapanigan. Actually nga, natawa nga ako dun sa mga Mary Grace Piatos na pangalan eh. Yung may Harina pa, di ba? May Nova pa. Wag naman porkit ganun eh kinakampihan na yung kabila. Dahil totoo naman na mayroong mga guro Oo, totoo naman. na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang Ngayon, humihilot siya, no? Ano kasi masyadong ano kasi yung pahayag mo. Inuulit ko, naiintindihan ko. Katulad nung unang reaction ko, naiintindihan ko yung ibig mo sabihin. Kaya lang nga, yun, katulad ng sinabi ko kanina, ano ka kasi, hot target ka sa kalaban. Kaya mga sasabihin mo, mamaliin talaga yan. Kaya nga, mag-ingat ng sasabihin. tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Ayaw niya talaga mag-apologize. No? Iniisip ko, saan Mag-apologize ka na lang, ma'am. 'Di ba? Sabihin mo na lang na I'm so sorry if yun ang naisip nyo. I apologize. Pero wala talagang hindi talaga ganun ang pinupunto ko. 'Di ba? Kahit paano, to be fair naman, may na-hurt ka naman talaga, lalo na yung narinig yung sinabi mo sa second hand or even narinig on the spot na nang unang rinig talagang sinisi mo yung mga teacher. Pero kung wala sa bokabularyo mo magpakumbaba, ikaw bahala ka. ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila Hindi na nag-gets ko eh. po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. Kaya lang, yun nga, sa kagustuhan mong mag-sideswipe dun sa
do sa kalaban, need mo kasing bumangking eh. Hindi ka naman natumba, nagbanking ka lang. Hilig mo kasing bumangking, yun lang kasi ang problema. Kung ano muna yung issue, yun muna ang pag-usapan, saka na yung mga DDS, kung may gusto kang patamaan. Kaya tuloy nagugulo yung yung konteksto ng sinasabi mo. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami ang sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo meron ngayon. naman. Meron. To be fair. To, yung Anyway. So, yan lang muna yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.